gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at laging dumadalangin sa Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na Ama na nasa langit, ipuin mo ka na ng mga puso at isipan. Buksan mo ka na ng spiritual na pag-iisip upang makilala ka nila na lubusan. Malaman nila na mayroon ng Diyos. Na dapat taimtimang panalangin upang makilala ka nila na lubusan. Upang sila yung tulungan at pagpalain o Diyos. Pamamagitan ng mga mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa na walang kapalit. Malayang kumilos ang banal mong Espiritu o Diyos sa oras na ito. Tuloy mo, ipuin ang puso at isipan ng bawat isa. Buksan mo kanilang spiritual na pag-iisip. Salamat po, Ama na sa langit, sa araw na ito, sa pag-iingat mo sa amin. Sa lahat ng mga may sakit, may masamang karamdaman, panggaling mo sila sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. So, ang topic po natin ngayon ay bakit nga ba lahat ng tao ay tinatawag ng Diyos? Ay gustong tawagin ng Diyos. Ano ba ang dahilan? So, isa na namang mahalagang paksa ang ating pag-uusapan kung bakit nga ba tayo tinatawag ng Diyos. Ano ba talaga ang dahilan? O ano ba ang kanyang hangarin o layunin? Basahin po natin una sa unang Tesalonica 4 verse 3. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. At sa 1 Thessalonica 4 verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Isa pa sa unang Thessalonica 5 verse 21 hanggang 22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So ayan po, napakalinaw na tayo raw ay tinawag ng Diyos upang maging banal at lumayo o huwag mahawa o gumawa ng masasama, lalo na sa mga hindi nakalulugod sa ating Diyos, mga gawang hindi nakalulugod sa ating Diyos, na walang kinalaman sa ating Diyos. Suriin, ibig sabihin ng suriin, alamin natin kung ang ating sarili ay nakakagawa pa ng masama, tulad ng pagsisinungaling. Iwasan po natin ang mga ganitong bagay. Pagsasalita ng masama, walang pagmamahal sa kapwa, mainiti ng ulo, palainom ng alak, mapanlait o mandaraya, mangangalunya, nagnanakaw o pumapatay o nagpapapatay, maramot at sakim. So marahil marami na sa atin ang nakakaalam ng mga gawang masama, lalo na sa mga updated o palaging nakikinig ng mga salita ng Diyos. Nakaugnay din dito ang mga verse tulad ng John 3:16, Mateo 4 verse 4, Roma 10 verse 17, Mateo 6 verse 33. Naunahin natin ang ating Diyos, ang kaharian ng ating Diyos, at isusunod niyo ang mga bagay na ating kinakailangan. At sa Gawa 4 verse 12. So dito sa mga verse na ito, ang mga napakahalaga para basahin, unawain at pakinggan ang mga naghayag ng magandang balita ng kaligtasan. Bakit tinawag na kaligtasan? So ito po ay tungkol sa pangalawang buhay ng bawat tao. Ang kanyang kaluluwa na maaaring maligtas o mapahamak at maparusahan sa dagat-dagatang apoy, o maligtas at mapunta sa kaharian ng Diyos. Marami kasing mga tao ang walang pakialam dito sa salita ng Diyos. Akala nila ay hindi importante. Ngunit napakahalaga pala nito sa lahat ng tao upang hindi mapahamak ang kanilang kaluluwa. Napakaswerte mo na kung ikaw ay
kung ito'y napapakinggan mo. So bakit? Dito kasi malalaman ang katotohanan at mabubuksan ang ating espiritual na kaisipan sa mga bagay na nasa langit o ang salita ng Diyos mismo na iniwan para sa lahat at upang mabatid ang kalooban ng ating Diyos, makilala na natin siya ng lubusan sa ating pagbubulay sa kanyang banal na salita na walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Panginoong Hesukristo. Dito rin makakikilala ng lubusan ng tunay at walang hanggang Diyos na banal, na dapat ay igalang po natin siyang banal habang tayo ay nabubuhay. Anumang ginagawa nating mabuti ay para sa ating Diyos. Ito po ay gawin nating banal. Sundin po natin ang Diyos at tayo ay tutulungan niya at tutugunin ang ating mga pangangailangan. Kaya mamuhay po tayo ng may kabanalan na tinuturo po ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ko sa inyo na dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos na galing sa Biblia. Dito ay tuturuan tayo kung paano lumakad ng matuwid, maging banal at magkaroon ng takot sa Diyos. Napakabuti pala ng hangarin ng ating Diyos na nasa langit. Kahit mismo ang kanyang anak na si Jesus ay hindi niya ipinagkait, bagkus ay binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nahugasan ang kasalanan ng lahat, na ang tamang dapat gawin ay makinig, magbasa at unawain ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos. Tanggapin natin siya at manalig sa Kanya nang tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Sa pagtanggap mo sa Kanya ay isa ka ng anak ng Diyos. Siyempre, hihingi ka ng tawad simula sa pagkabata hanggang sa ngayon. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. At ikaw nga, sa John 1 verse 12, at ikaw nga ay magiging anak na ng Diyos. Magkakaroon ka ng relasyon sa ating Diyos. Basta't susunod ka lamang sa kanyang mga salita. Hindi ka na mapaparusahan o ang ating kaluluwa ay maaaring mapunta sa impyerno o sa langit. Kaya tayong lahat ay tinawag ni Jesus upang gumawa ng mabuti. Maging matuwid at banal na tulad ng Diyos. Kaya magmula po ngayon ay ayusin na natin ang ating mga sarili. Layuan natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang mga gawaing masama, tulad ng pagmamalaki, pagnanasa sa hindi atin, pagmamalupit, pagiging mayabang, mapag-isip ng malaswa, o masama sa kapwa, mainiti ng ulo, walang habag, walang pasensya, at walang pakialam sa salita ng Diyos. Ang mga taong ganito ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito po ay nakasaad sa Biblia. Sa salita po ng ating Diyos ay hindi po ito nagmula sa akin. At alam na natin na papunta sa dagat-dagatang apoy ang kanilang kaluluwa sa mga ginagawa nilang masama. Matakot po tayo sa Diyos. Sundin po natin kung ano ang ating narinig na ipinahayag ng mga nangangaral tungkol kay Jesus. Ang payo ko po sa lahat ay matuto po tayong manalangin. Manalangin po lagi tayo 5 beses sa isang araw ng taimtim po na nadarama natin ang presensya ng ating Diyos. Gumawa po tayo ng mabuti, tumulong sa kapwa at sumunod kay Jesus. Dito ay mapapabuti tayo, maging ang ating mga pamilya at siguradong iingatan tayo ng lahat. Iingatan tayong lahat ng Diyos dahil sa ating pagmamahal
at pagsunod sa Kanya. Kaya sino ba namang ama na sumusunod na anak ang hindi niya bibigyang pabor? Kapag sumusunod po tayo sa ating Ama na nasa langit, imposibleng pabayaan tayo o hindi niya ipagkaloob ang ating hinihiling, basta't mabuti ang ating hangarin. Kaya gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw, tumulong sa kapwa at palaging manalangin 5 beses sa isang araw. Dito natin natitiyak ang kalooban ng Diyos ay ating nasunod. Maraming salamat po sa araw na to. So nalaman nyo na ang tunay na hangarin ng ating Diyos. Kung bakit gustong tawagin ng Diyos ang lahat upang tayo'y maligtas. Kung hindi tayo'y maparusahan sa dagat-dagatang apoy, kung tayo'y susunod lamang sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa oras na to. Sa lahat ng mga may sakit, ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit at ang inyong sakit ay gagaling. Anumang sakit mayroon kayo ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling simula ulo hanggang paa. Mas mga espiritu ng sakit, anumang sakit ang meron kayo ngayon, sakit sa diabetes, sakit sa ulo, sakit sa katawan, paa, likod, bato, in the mighty name of Jesus, lumayas ka mas mga espiritu ng sakit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kayo po ay gagaling basta't nanalig po kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Taimtim po ang inyong panalangin at ang Diyos ay tutugon sa inyo at kayo'y tutulungan, iingatan at pagpapalain kapag kayo'y sumusunod sa ating Diyos. Salamat po sa lahat-lahat sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.